Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sa katotohanan po naman talaga, nawala na po tayong aasahan pa sa ICI na iyan at ngayon po, tigil na sa Blue Ribbon Committee, wala na po sa Kamara, paano na po ito? So gagawa ng kaparaanan, humupa ang damdamin natin at mapunta ho na naman tayo sa magkalimutan. Sa current setup po kasi natin ngayon mga kababayan, imposible ho na magkaroon ng tapat at talagang masinsinang investigasyon dyan sa mga maanomalyang flood control na yan. Lalo na pagka ang Senate President itong si Tuta Soto. Kaya tuloy-tuloy pa rin ho ang ating panawagan na magbago na ang pamunuan dyan sa Senado. Kasi mantakin nyo ho, nung nabanggit na nitong si Saldico, yung pangalan nitong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr., bigla ho pati yung hearing dyan sa Blue Ribbon, bigla hong tumigil. Kaya naman, ang tanong ho dito, ngayong ang kredibilidad ng ICI, yung balita natin, yung isang commissioner, nagbitiw na rin ho. Talagang independent na ho yan. Isang commissioner na lang ang natira doon sa mga itinalaga nitong si Marcos Jr. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kaya naman pala, unahin na ho natin itong kay Aimee. Kaya naman pala itong si Aimee, medyo matabang yung mga atake niya diyan sa mga antag dito diyan sa mga maanomalyang flood control project na yan. Sandamukal din ho pala ang mga request na proyekto nitong alin na to diyan sa dito sa DPWH sa Marcos Administration. Pambihira. Wala namang problema yan wag natin masamain yan. Alam nyo, walang problema na halimbawa itong si Cabral tinawagan si ganito, tinawagan si ganyan, o gusto niyang itong isang congressman, isang senador gusto niyang magkaproyekto sa kanyang lugar dahil nga naman yung mga kabataan nahihirapan sa pagpasok sa eskwelahan dahil kailangan pa nilang tumawid ng 10 bundok, 2 ilog, di ba? O yung isang tulay na yon mapapabilis ang pagpasok sa eskwelahan ng mga kabataan. Walang problema dun sa mga paglabi ng mga congressman at mga senador. Sana ang issue natin, kung nagmaterialize ba yung kanilang mga isinangguni o i-request ng mga proyekto. Dito ho kaya kay Senator Aimee Marcos, kaya kailangan ho talagang matuloy yung investigasyon na yan sa Blue Ribbon para talagang mahimay itong mga itong mga proyekto na to, ito ba mga request na to ng mga congressman, itong mga senador, diyan sa DPWH, talaga bang ngayong mga panahon na to napapakinabangan na ba yan? O talagang under construction pa? O yung iba ghost project yan, di ba? Wala akong kaalam-alam, walang kamalay-malay ang sambayan ng Pilipino kung ano nang nangyari dyan sa proyekto na yan. Kaya naman, pakinggan ho natin ang report ng Billionaire News Channel kaugnay dito sa mga nag-leak na dokumento na to dyan sa mga dokumento nitong si Yusek Cabral. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Billionaire News Channel sa tinaguriang DPWH leaks. Una naming hinimay ang sinisabing wish list ng umano'y top 3 proponent senators. Ang halaga ng mga proyekto at kung saan matatagpuan sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa halos 21 billion pesos ang allocated umano para sa sponsored line items ng mga senador noong 19th Congress sa proposed DPWH budget sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilatag ng DPWH sa kanilang budget proposal noong nakaraang taon. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito.
Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Nako! Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral Meron pa lang ganun, meron pa lang, ito pa lang si Amy Marcos, kasali ho pala siya dyan sa mga merong project wishlist. Ibang klase, di ba? Meron na naman ho tayong bagong term, project wishlist. Kasama ho itong si Amy Marcos. Ika nga, ano ho dito, ang top 1 dito, si Chis Escudero. Ngayon, wag na ho kayong magtaka, sa 2026, sa December 2026, ang 2026 budget naman ang ating hinihimay dito at mga panibagong set ng kapalpakan o pagnanakaw ang gagawin itong mga senador at congressman na to. Hindi na ho tayo magtataka dyan kasi kung anong nakikita nila sa Malacanang, ika nga paramihan yan dalawa lang yung sa akin, 3 sa kanya, dapat 3 din sa akin. Ganun ho kasi mentalidad ng mga kurakot na politiko na yan. Halimbawa yung katabing distrito nitong si Congressman A, ang kanyang kurakot nasa let's say 500 million. Tapos ang sa kanya lang 300 million. Dapat mas malaki sa kanya o di naman kaya pantay sila. Ganun ho yun mentalidad ng mga siraulo. Dapat ganito yung sa kanya, dapat ganito rin sa akin. O di naman kaya dapat mas marami sa akin. Mentalidad ng mga siraulo ho yan. would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Ayan. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na top 3 sa mga nakalistang senator proponents sina former Senate President Chis Escudero, Presidential Sister at Senator Nako, Amy Marcos Presidential Sister. at si ngayon DepEd Secretary, former Senator Sonny Angara. Si Sonny Angara ba? Yan ba yung amo nitong si Trigib Olivar? Siya ba yun? Yan bang si Sonny Angara? Taga ano ba yan? Taga Norte din yan? Pambira. O Sonny Angara, mag-resign ka na. Walang niya ka. Sinubukan namin silang kunan ng panig. Hindi nagbigay ng komento ang kampo ni na Escudero at Marcos. Samantalang dinaan naman ni Angara ang kanyang sagot sa social media. Aniya, kung ikukumpara sa larong basketball, first quarter pa lang ang NEP dahil marami pang magbabago rito bago dumating sa GAA. Kaya hinimay namin ang mga umano'y nasa wishlist ng mga proyekto ng top 3 senator proponents sa listahan. Base sa DPWH leaks, 105 projects worth 2 billion pesos ang requested ni Angara. Sa aming pagsusuri, nahati ang mga ito sa 3 lugar. Karamihan makikita sa kanyang baluarte sa probinsya ng Aurora. Ikalawa sa Iloilo, kung saan namumuno ang ilan sa kanyang close political allies. Ikatlong Bohol na matatanda ang nagpahayag din ng mainit na suporta nang maupo siya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Out of the requested 105 items, 92 ang tumagos sa GAA. Ang new total nito bumaba sa 1.96 billion pesos. Galing palakpakan nun natin, nahiya pa sila, binawasan pa nila ng ilang daang milyon, di ba? Nahiya pa sila, pambihira talaga itong mga ano na to. From NEP na 2 billion, noong sa GAA ho, umabot na lang ng 1.9 mayigit 1.9 billion pesos. Ibang klase talaga, pagka talaga close sa kebangag, ganito ho kalalaking mga pondo ang nakukuha nyo. Yung mga ika nga project wishlist nyo, talaga napapagbigyan yan. Mula sa umano'y initially requested na 2 billion pesos. Top 2 sa listahan ng kapatid ni PBBM na si Senator... Palakpakan, anak ng towa. Kaya pala pagdating sa issue ng mga ang dating ho hindi pa ho siya pumirma niyan dyan sa GAA. Di ba hindi isa ho siya sa mga hindi pumirma sa GAA diyan sa budget ng 2025. Ay, diyan sa BICAM report, di ba? Hindi ho niya pinirmahan yung BICAM. Di ba? Hindi ho siya pumirma sa BICAM kasi nga daw ang daming blanco. At least yung mga project wishlist mo hindi blanco. Yung 2.5 billion na hinihingi mo o mga proyektong ilinabi mo kung ano man yan, talagang napagbigyan lahat. Palakpakan, di ba? Yan, pagkamangga ka talaga, ganyan ang mangyayari sa'yo. Dr. Amy.
Ayon sa DPWH leaks, 28 projects ang nasa wishlist niya na Wow. nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Galing ni Nahati Amy. ang project sa ilang mga probinsyang kilalang close allies ng mga Marcos. Kabilang na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. May 2 proyekto rin sa Bulacan kung saan may close ties din ang senadora. Isipin nyo mga kababayan, base dito kay Bernardo, 85%. Ay, dito muna kay Bryce Hernandez, 85 to 90% ata ng mga proyekto ay substandard. Tapos rig bidding. Oh, di ba? Tapos base dito kay Bernardo, karamihan ng mga proyekto talaga may SOP yan. Kaya ang tanong ho dito, Senator Amy, yarin lamang napakarami niyo ho palang project wishlist. Ito tanong lang naman, naabutan ho ba kayo dito sa mga proyekto na to? Kasi hindi nyo trabaho yan. Yan ang problema sa inyo. Pagka nakaupo kayo sa Senado, nakaupo kayo sa House of Representatives, pati yung basta kaperahan, hindi nyo na trabaho, pinakikialaman nyo pa. Hayaan nyo yung mga DPWH official ang magtakda ng mga proyekto. O kung, syempre nakikita naman ho nila yan, pinag-aaralan nila yan eh. Diba? Pinag-aaralan nila kung saan yung mga strategic na lugar na magtayo ng mga tulay. Diba? Saan ba talaga ang flow ng trapiko, kung saan papunta yan dapat kung saan maglagay ng bagong daan. Hindi kayo mga politiko kayo. Siyempre lahat ng mga kaibigan nyo pagka tinanong nyo yan, natural meron silang proyekto sa kanilang mga lugar kasi automatic. Base dito kay Bryce Hernandez, merong mga SOP automatic yan. Kaya ang tanong, yun ba mga senador na nagpahiwatig ng kagustuhan na magkaroon ng mga ganyang klaseng proyekto, meron din ho ba silang mga SOP? Sagot, di natin alam. 2022 nang isulong niya ang pagtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone. Madalas din siyang guest of honor sa ilang provincial events nito. 2 proyekto rin na makikita sa Camarines Sur na matatanda ang sumailalim sa isang sister province agreement sa Ilocos Norte noong 2011 habang nakupo bilang gobernadora si Senator Amy. Kung susuriin ng 2025 DPWH budget, tumagos sa GAA ang buong 2.5 billion pesos worth of line items na ni-request ni Senator Amy. Nasa top 1 si former Senate President Cheese Escudero. Palakpakan ho natin, tumaguso pala yung 2.5 billion, ibang klase, palakpakan, di ba? Ganyan pagka presidential sister ka. Galit-galit kayo pero yung mga project wishlist mo pinapatagos yan. Kaya ngayon medyo diskumpiyado na tayo. Kaya galit ba talaga tong si Amy sa kanyang kapatid? Galit naman siguro kahit pa paano. Pero in fairness Amy di ba? In fairness yung yung 2.5 billion na project wishlist mo naibigay lahat yan. Walang bawas buong buo yung 2.5 billion, ibang klase talaga. Na umano'y may 34 requested projects worth 3 billion pesos. Lahat ito matatagpuan sa kanyang baluarte sa Sorsogon at sa probinsya ng Quezon. Sa ilalim ng listahan, puro road projects worth 21 to 150 million pesos ang proyektong requested umano ni Escudero. Road projects, multipurpose buildings, covered courts at flood control projects naman ang nakalista sa pangalan ni Marcos at Angara. Bukas pa rin ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga dawit na pangalan sa tinaguriang DPWH leaks. Para sa agenda. Ayos, di ba? Ngayon tanong dito, Sen Amy, yarin lamang sa'yo yung sa'yo yung project wishlist na yan. Balita natin talagang merong SOP ang mga yan. Na SOP ano ba kayo dyan sa mga proyekto na yan, di ba? Mahirap na request yan itong si Mayor ganito, request yan yung mga kaalyado nyo dyan sa baluarte nyo, sa Ilocos Norte, sa Pangasinan, request yan. Ang tanong, di ba? Nabigyan ho ba kayo ng SOP sa mga proyekto na yan? Tatanong lang naman tayo, wala naman siguro masama na magtanong kasi base doon sa mga DPWH official, 90%, 75%, yan mga proyekto dyan, rig bidding, kundi naman rig bidding, substandard overprice. Ganyan ho yan. Kasi bakit substandard overprice? Para makapagbigay doon sa mga proponent o di naman ho kaya doon sa mga nag-wish para dyan sa mga listahan na yan na di umano kasama itong si Amy Marcos at meron siyang 2.5 billion dyan sa mga wishlist na yan sa mga proyekto sa DPWH. Okay, lipat na ho tayo dito kay Ted Pailon. Naku, sinabol ho niya dito si Reptinho. Di ba? Totoo naman consistent kayo sa napakatagal na panahon.
Di ba? Yung tipong pagkamakabayan, walang question dyan. Laging tumatayo yan. Lalo na imbestigahan ng administrasyon. Dahil ang trabaho ng mga makabayan na yan, talagang durugin. Kung maaari, palitan ng administrasyon. O lahat ng ginagawa ng administrasyon, pinupuna nila. Pero, dito sa isa na to, anak ng toka, naghalo ng balat sa tinalupan, nangyari na ang nangyari, wala pa rin tayong naririnig na nagpe-privilege speech dito sa mga taga-makabayan na to, kaugnay sa mga kabalbalan ng administrasyon nitong si Bangag. Panoorin mo natin itong mga kababayan, ibang klase talaga, oo. Ang panawagan natin sa lahat ay Panawagan. lalo na yung mga congressman, whether district or party list, at saka mga senador, akuin at maging transparent sa mga proyekto na inyong pinasok sa budget. No? So, para alam ng publiko at ito namang listahan na to parang isang mahalagang piece in the puzzle lamang ito. Unang hakbang para malaman natin, okay, sino ba ang nasa likod ng mga proyektong ito? Tapos, sunod, ano nangyari sa actual na proyekto na na-award ba yan? Yung na-award yan, kaninong kontraktor? At ipatupad ba ng maayos? Kung maayos, di okay. Katutuwa dapat ng distrito, constituent mo yan. Pero kung hindi, di ano nangyari? Na overpriced ba? Ghost ba? Maayos ba yung proyekto, and so on and so forth. Congressman, di ho ba, sa akin lang po ito, no? Di ho ba, dapat sa pagbubukas ninyo ng sesyon, ito ang maging agenda number 1 ninyo, na magpatawag ng malalimang investigasyon ang Kongreso, lower house, harapin si Congressman Leviste, isa publiko itong listahan na ito, pati ang mga notations daw na itong si Cabral, and then, yung mga binabanggit umano na nasa executive o mga pribadong individual na wala sa gobyerno pero nando doon po sa listahan po ng mga proponents na ito, ipatawag ninyo kung gusto talaga ninyo maging transparent sa publiko. Meron ba kayong iniisip na resolution para dito? Mag-sign na kami ng resolution earlier, mas nakatuon ito sa pag-imbestiga sa mga cabinet officials, for example, na pinangalanan na ng ilang mga key players dito, whether it's former Yusef Bernardo, kahit yung mga allegation ni Zaldico, pero nagpo-corroborate naman yung dalawang yun. So, para ipatawag si Executive Secretary Bersamin, si former BDM Secretary Pangandaman, si Tama yan, Antonio Tino, ha? Ingat ka lang, baka batukan ka ni Martin Romualdez pag nagkataon. Kasi pagka pinatawag mo na yung mga yan, papunta na dyan sa Malacanang. Naku, bakit na naman tayo ulit sa Malacanang? Kung sakaling matuloy ang pinaplano na yan, itong si Tino. Jojo Cadiz, former user Jojo Cadiz ng Department of Justice. Jojo Cadiz. At pati si Secretary. Maging baka yung hearing na gaganapin nyo dyan sa dyan sa House of Representatives, maging deodorant din kayo, ha? Anak ng toka, baka your honor kayo dyan kay Jojo Cadiz, dito kay Paamina Pangandaman, dito kay Bersamin, ha? Your honor lang kayo dyan. Anak ng Petrang Garapata, labas nyo yung mga dokumento ng small committee. Matatapos ang lahat ng kabalbalan na to. Diba, meron kayong access. At isama nyo diyan sa inyong diyan sa inyong pagsasalita na yan sa plenaryo na mailabas dapat as soon as possible yang record na yan ng small committee. Pera namin ang pinag-uusapan nyo, ayaw nyo ilabas yung mga dokumento. Ano kayo mga si Raulo? Hira talaga tong mga to. Manny Bonoan. Tingnan natin, susi si Secretary Manny Bonoan dahil siya nga yung nakaupo nitong nakarang 3 taon na may anomalya pala may malaking anomalya sa DPWH. So what is the parliamentary, Congressman, what is the parliamentary status of the resolution now?
Nako, yan na. Well, essentially, inupuan po. Okay. Walang investigasyon na isinatagawa ang House. Na bukang gano'n ang naging posisyon nila, lahat daw ay daan na sa ICI. Okay, so inupuan... And in fact, dinala rin natin yung nilalaman ng resolution na ito, at mga panawagan yan, dinala rin natin sa ICI, wala rin naman tayong alam na aksyon sa ugnay nito. Opo. So, ano ang official stand ng buong minority bloc? Do you have one official stand o biyak-biyak din po kayo? Anong stand ng inyong minority leader? Kasi dapat dito, ito ang sinusulong ng minorya. Supposed to be po. Sa itong inyong ipinapanawagan. Ano po ang nangyari? Well, sa totoo lang, wala namang isang stand ang minority sa usapin ito. No? So I can only speak for yung aming Makabayan Bloc. Ito ang posisyon namin. Kami ang nananawagan ng pag-investiga rito. Pero hindi ito necessarily ang posisyon ng buong minority. And that is sad. Well, yes, it is. So, yun. Opo, kasi Pero- sir, sandali lang Congressman Tinio, with all due respect, no? Kasi itong pinag-uusapan natin, itong binabanggit nyo, ang laki ho ng implikasyon nito sa skandalong ito. Yung po hindi na ipatawag sa Blue Ribbon, may mga pangalan doon na dapat humarap, di ba? Yan. May mga dapat po talagang tanungin na masinsinan. And then, kung doon po sa Senado, natigil na ang investigasyon. And then sa lower house, with this development ngayon ng Cabral files na ito, hindi rin kayong mag-iimbestiga dyan at magkakaroon ng totoong pag-iimbestiga. Saan pa tayo aasa dito ngayon? Di po ba? Ano ang balak ho ninyo within the minority? Kayo ho ba ay papayag na lang na gano'n? Na ang minority dito ay Makabayang Bloc lang? Wala nang iba? First, hindi tayo payat, no? At totoo yun na yung mga dapat mag-imbestiga, whether ombudsman ito, or ICI, or yung Blue Ribbon Committee, tumigil sila na ng investigasyon nang tumuturo na sa Malacanang ang ebidensya at mga testimonya ng mga susing players. Latest lang itong Cabral files, yung mga nilalaman nito. Yun nga, wala nang investigasyon na sinasagawa. Sabi ko nga, mga pinapatawag si Bersamin, si Pangandaman, si Bonoan, etc. So kaya wala tayong malaking isda ngayon. No? Dahil sangkot ang Malacanang, sangkot ang mga pinakamataas na opisyal ng House at saka ng Senate. No? So, pinoprotektahan nila ang isa't isa. Ganun po ang nangyayari. Ako, ang tingin ko, kailangan magparamdam ang taong bayan mismo ng kanilang sentimento dito at ako naniniwala, hindi ito katanggap-tanggap. Na yung mga inihilerang mga kapasuhan at ipakukulong dito, lalabas yan, posible mo ilang mga sabi, meron daw ng mga senador o kongresista, certainly